Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen the fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Ito pala. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang Tambalang JK Magracia at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-6 ng Enero 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO sends books to Philippine schools overseas libraries. CFO conducts tripartite meeting with Philippine Migrants' Rights Watch and DON to strengthen collaborative efforts for Month of Overseas Filipinos activities. CFO opens nomination for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas commenced on December 26 the delivery of copies of publications and books donated by the Foreign Service Institute to Philippine schools. The turnover was done during the 14th Partners Lecture Series where Secretary Dante Klink Ang also served as speaker. The donated publications consists of 5 titles: Helena Alegre's Ladybug by Evelyn Katigbak, Sayoka Takemura and Maria Ana Karenina C. Fulgencio, The Life and Works of Felix Pardo de Tavera, Triumph and Legacy by Jose Maria Carino, and Paglalakbay ni Galo by Patrick John Mansueto and Victor P. Estrella, translated by Maria Luisa P. Young.
The publications are expected to reach 35 PSOs in Southeast Asia, the Middle East, Northern Africa, and Europe by the first quarter of 2026. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Marking the start of the year with a commitment to better service constituents, CFO Chairperson Secretary Dante Klinkang II met with Ms. Carmelita Nuki of the Development Action for Women or DON and the Philippine Migrants' Rights Watch. The meeting aimed to strengthen CFO's partnership with DON and PMRW and explored convergence opportunities to better involve overseas Filipinos in various projects for the year ahead. During the meeting, Secretary Ang identified areas for improvement for the celebration of Month of Overseas Filipinos, particularly involving participation of permanent migrants, especially during migrant fairs. DON was also identified as a potential partner for the Linkapil program of the CFO, where interested overseas Filipinos can choose to support their Sikap Buhay projects. Finally, Secretary Ang also raised the possibility of offering a longer and deeper immersion under the ULEAD program where young overseas Filipinos can volunteer to advocacy organizations like DON. Through this meeting, CFO was able to find new innovative ways to partner with DON and to better serve overseas Filipinos in the upcoming projects of the Commission. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is pleased to inform the public that nominations are now open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas from December 11, 2025 to May 29, 2026 Philippine time. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world.
Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Ihahatid ng Commission on Filipinos Overseas, Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So, bago tayo magsimula, papakilala po namin ang aming tampok na panauhin. Live po siya ngayon, kasama po namin. Sa mundo ng pamamahayag, marami na ang sumusulat ng balita. Pero ilan lang ang nagiging bahagi mismo ng kasaysayan. Na-cover niya na ang ilang sa mga makasaysayang tagpo mula sa impeachment trial ni noong Pangulong Erap Estrada hanggang sa paglipad sa kalawakan ng kauna-unahang Arabong astronaut. Ang ating panauhin ngayong araw ay hindi lamang isa sa mga tinitingalang journalist sa Middle East bilang assistant editor ng Khaleej Times. Siya rin ay isang UAE Golden Visa holder, isang pagkilalang ibinibigay ng pamahalaang United Arab Emirates sa mga exceptional individuals na nag-iwan ng marka sa kanilang larangan. Bukod dito, siya ay naging dakilang bayani awardee at napabilang sa 300 most influential Filipinos in the Gulf. Mga kaserbisyong CFO, samahan nyo kaming kilalanin ang aking matalik na kaibigan na isa ring mamamahayag na hindi lang nagbabalita kundi nagsisilbing tulay at tanglaw para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Siya ay proud alumnus ng Polytechnic University of the Philippines at St. Joseph's College sa Quezon City. Walang iba kundi si Angel Tesorero. Welcome to the Philippines, Mr. Angel. Welcome back. Magandang umaga, sir. Maraming salamat. Happy New Year. Happy New Happy Year. New Year. Magaling, Yes. ano? Unang taon. Parang masarap bumati ng Happy New Year na nandito ka sa Pilipinas. Kaya nga, ano? hindi lang sa Facebook post, no? Oo. Emoji talagang live na live. Eh. Kasi alam mo, attorney, nung magkasama kami nito ni Angel sa Dubai, tagal kami magkasama nito noon. Tapos, nagki-Christmas party kami doon na walang banggitan ng Christmas. Oo. Di ba? Noon talaga ganun. Pero ngayon, ano na Ayun, rin, open na. Open na rin talaga. Nagbabago na rin ang panahon. Dumadami na rin ng mga Filipino at ibang mga lahi. At saka, ano rin siya, nagpapakita rin na nagiging open na rin mismo ang United Arab Emirates o UAE sa iba't ibang kultura. Oo. Ngayon, Sir Ares, nabanggit mo na lang din pala na nakasama niyo si Sir Angel sa Dubai. Sir Angel, paano po ba kayo napunta sa Dubai? At ano po ba yung naging pinakamalaking culture shock o adjustment niyo nung nakarating kayo doon? Kasi batid ko na nagtrabaho ka na as journalist dito, tapos syempre doon may pagkakaiba. Pumunta ako ng Dubai kasi syempre tulad ng ibang mga tatay, naghahanap ka ng mas magandang kinabukasan para sa mga anak mo. May opportunity naman. Pero dito pa lang sa UAE, dito pa lang sa Pilipinas noon, nagsusulat na ako para sa Pinoy Weekly. Tapos nalaman ko rin ang mga newspaper pahayagan sa Dubai at UAE. Ang Dubai ay ang parang Makati ng Pilipinas, no? Pero hindi naman siya ay part lang ng United Arab Emirates, isa sa mga Emirates. Anyway, babalik ako doon sa tanong mo. Pumunta ako doon, sumubok. Pumunta ako doon Sa opisina namin. sa opisina nila Ares. Pero wala pa akong trabaho. Naghanap ako talaga ng trabaho. Pero bago doon, nag-apply na rin ako dito pa lang. Tapos nakita ng Golf News yung CV ko, pinapunta nila ako roon, nag-test, kung ano-ano pang mga examinations noon. Pero pinabalik rin ako rito kasi gusto nila evaluate kung anong mangyayari. Pero walang callback na parang artista. Walang callback. Parang, don't call us, we'll call you. Walang callback. Anyway, so makalipas ang isang taon, bumalik ulit ako ng Dubai. On your own, ha? On my own expense. Yung una kong punta roon, sagot lahat yon ng isang publication sa Dubai, yung Golf News.
That time, siya yung number 1 na newspaper. Nandun si Ares, isa siya sa mga editors doon, desk editors. Sumubok ulit ako, tapos wala na talaga, wala nang balikan. One-way ticket, yung binili kang ticket. Tapos, may kaibigan naman ako, nakitira muna ako doon sa kanila. Trabaho naman ang hanap eh. So kung ano talaga muna, ano-anong mga trabaho muna in-applyan ko, hindi porket matagal ka na ritong reporter o journalist sa Pilipinas, makakakuha ka agad ng trabaho antimano sa ibang bansa. Kasi ibang-iba ang media landscape doon. Sa kantanong, may kilala ka ba? Ang pagiging journalist ay tungkol sa network mo eh. Di ba? Kung wala kang network. At saka, alam mo dapat anong inuulat mo, anong nare-report mo. So yung unang taon ko, 2 taon, 3 taon ko talaga sa UA, ang ginawa ko, mag-establish ng network. Alam mo, attorney, no, maputol ko lang si Angel. Dadagdag kasi alam ko naman din nangyari dito. Ang ganda nung naging strategy ni Angel. So nag-freelance muna siya sa mga iba't ibang publications doon, mga Filipino publications yung iba. And then kinaibigan niya yung mga leaders ng community hanggang sa napakarami na niyang contact doon. Kaya ngayon siya na yung hinahabol na na siya yung nakakaalam ng buong community dahil na-establish niya yung mga contacts niya during the time na wala pa siyang stable na trabaho. Yun ang ginawa niya, umiikot siya. Tama. Ang una kong ginawa nun, basketball. Alam mo naman, Pilipino. Sports eh. Mga liga-liga dun. Pero, tapos, syempre, lalagyan mo ang angulo ng community na. Hindi lang yan laro, kundi nagbibuild ka ng community talaga. Si Angel ang Kinito Henson dun eh. Ayun, Yun ang maganda. Kasi, pag nakakita ka ng opportunity, grab mo agad talaga. Tapos, sabi nga ni Ares, yun ang ginawa ko. So, makalipas yung ilang taon, nag-apply ako noon sa Golf News ulit. Bumalik siya sa amin. Bumalik ako sa kanila. Kaya lang, sabi nung nag-apply ako as local reporter, ang mga pinakita ko naman ng mga reports ko, basketball. Sabi nung editor na isang, ano ba lahi niya? Qatari. Ay, Kuwaiti. Kuwaiti yata, oo. Na managing editor nun. Ano tong report mo? Ano yung Sport 360? Na siya, newspaper. Pero bakit puro sports ang ginagawa mo? Kaya mo bang i-report yung tungkol sa iba't ibang mga nangyayari dito sa gobyerno, kung ano pa man. Tapos tiningnan niya mismo yung CV ko. Ano tinapos mo? Community development. Ano yun? Natawa siya. Hindi sila familiar sa mga kurso dito sa atin. Ba't hindi ka nag-aral ng journalism? Tapos, napansin niya kasi, nung time na nandun ako sa kanila, ang dami kong kaibigan, nandun na sila Ares. But ang dami mong kaibigan dito, kabago-bago mo pa lang sa Dubai. Parang may nepotism yata, sabi niya. Nepotism. Sabi Agad-agad. sila ka mag-anak. Ang doon, yun, di ba, nag-react ka nga, attorney, na basketball, di ba? Parang dilat yung mata natin pag basta basketball, boxing. Pero dun sa ibang bansa, wala ang basketball, football sila doon. Tapos doon pa sa pinuntahan namin, cricket. Oo, kasi karamihan. Ano naman ang malay natin sa cricket? Naku po, mas malala. Pero kami ay nagsulat ng cricket nung nandun kami. Ang alam ko lang sa cricket, yung sa bukid eh. Hindi, yung lighter. Pwede rin, ha? Anyway, so, tinake yun as a challenge. Pero yung competitor, number 1 competitor ng Golf News, nagkaroon ng hiring. Pumasok ako doon sa kanila. At pinirata ka na dahil napakagaling mo na. Pinirata ka na. Pumasok muna ako doon, tapos nabigyan nila ako ng malaking break. That was 2016. 2016. So from 2016 to 2020, naging reporter ako sa College Times. Nag-cover ako ng Roads and Transport Authority, yung kanilang space mission, yung kanilang immigration, at yung diplomatic community. Ibig sabihin, iba't ibang consulate kasama na sa atin. Hindi po, naging reporter ako, hindi lang para sa Filipino community, kundi kasi ang UAE ay isang napakalaking bansa na hindi sa population, kundi in terms of cultural diversity. No? Iba't ibang lahi. Melting pot talaga. So, mismo yung pagre-report mo, i-adjust mo, na nagsusulat ka hindi para sa isang particular na community, kundi dapat maintindihan din ng iba't ibang mga nationality.
Okay, yung time na yon, syempre competition no? Nagtitinginan talaga ang dalawang publication na yon, yung Golfist at College Times, kung ano ang mga sinusulat ng bawat isa. Ayun. At tinitingnan din nila sino yung mga reporter ng bawat isa. Common yan di ba? Meron nga Mag-scoopan kayo kasi baka makascoop. Pero eh. merong isang point doon na hindi kami pwedeng makitang magkakasama. Ayun lang. Oo. Kasi competitors kami. Yung time na yon, nangailangan sila ng reporter. Settled na rin naman na ako sa College Times noon ng time na yon. Tapos sabi nila, punta ka rito. Di nag-offer sila ng mas magandang sahod. Di talon, ganun lang kadali. Bayaran ka pa ng Land Rover. Talon ako ng 2020. Bago yung pandemic, no? Oo. Pandemic. Yun nga lang, nung panahon ng pandemic, talagang bago lahat ng buhay ng buong mundo, no? Pero yun nga, Angel, yung binibilang namin, 15 years ka na rin pala doon. 15 years na. 15 years na lang. Kasi nung dumating ka doon, ako naman yung medyo nabuburyong na at ang tagal ko nang nandun, di ba? Naalala mo yun, mga 4 na taon na ako noon nung dumating ka. Tapos 15 years ago na rin pala yun. Pero ikaw, sa'yo ko natanungin ito, mahirap naman ko magsabi. No? Ano yung nakita mong pagbabago sa imahe ng kalagayan ng mga Pilipino doon? Filipino. Oo, kasi na-cover ko rin yan yung nung bagong reporter ako, talaga ang dami mga issue ng pagmamaltrato sa mga kababayan natin. Common yun may nung 2016 to 2018 hanggang 19 sa ano pa ang tawag doon? May outhouse tayo ang tawag doon, under pa ng yung ano yun, yung DMW, yung shelter. Polo OWA, shelter house. No, at a given day, meron silang hino-host na 100 katao. Mga ano to, mga biktima to, no? Mga distressed na Pilipino. Yung mga hindi pinasweldo ng amo. Minamaltrato. Binabato ng Hindi pinapakain. Pinabato ng plancha, yung mga lumang plancha. Di ba yung nakita natin, di ba? Yung sunog-sunog. Nasunog, oo. Maraming ganong kaso ng mga panahon na yan. O yung iba pa, bagong salta sa Dubai, underage. Yung mga maraming niloko doon. Niloko. Kaya yun yung isa ding mahalagang papel nung yung ginagawa ng pamahalaan na talagang stricto yung pag-check ng mga papeles. Kasi sa CFO may ganun din kaming due diligence sa ginagawa para masiguro na hindi naman mauuwi sa pang-aabuso yung pagbiyahe ng ating mga kababayan. Mm-hmm. So ganun nakita namin ni Angel yung mga marami kasi end results doon. Pagkakataon na papangakuan sila ng trabaho pero iba naman palang trabaho na ibibigay sa kanila. Pagdating sa bahay, ikaw ang gagawa ng magawaing bahay, yung iba, ultimo yung paggamit ng vacuum. Hindi nila masyado alam yon, naninibago. Tapos yung may nakita tayo doon, di ba? Ang usapan, isang bahay lang yung lilinisin. Yun pala, isang compound. Oo, kasi magkakamag-anak Opo. Isang bahay nga naman. Pero ito yung parang lumang imahe na, 2016, 2017. Yun ang lumang imahe. Tapos malaking naging bahagi rin, masasabi ko na rin siguro, with due credit din sa media, kasi sinulat din natin yun pinaglaban din natin yun. Inassert din natin yung karapatan na dapat malaman din to ng madla ng taong bayan. Tapos dahil nga lumalabas din naman sa media, naging conscious din naman in fairness yung gobyerno. Nagkaroon ng mga policy changes. Nagkaroon ng mga pagbabago. Isa na diyan na napakaganda, hindi na pwedeng hawakan ng employer ang passport ng kanyang malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Kasi hindi, kapag nagka-problema, maaari ka nga naman talagang umalis. Tapos, yung mismong basic salary, nagkaroon at inassert din yun ng Philippine government na magkaroon dapat na minimum salary ang mga kasambahay. Isang malaking bagay yun. Tapos, yung pag-impose ng isang araw na day off. No? At yung constant monitoring na rin ng Philippine government at ng host UAE government pagdating sa kalagayan ng mga kababayan natin. So, sumatotal, kung titingnan mo ngayong taon na to after ng pandemic,
Kasi nung pandemic, normal, nagkaroon talaga ng maraming mga Filipino, kababayan na nawalan ng trabaho at pansamantala nagtumigil sa shelter house natin. Pero ngayon, 2024, 25, 26, mabibilang mo na lang sa daliri ng iyong isang kamay kung ilan yung mga nakatira doon. Siguro ito yung mga talagang naging biktima dito pa lang sa Pilipinas ng human trafficking. Pero attorney, no, may hindi na ikwento si Angel. Ito ay muntik nang maging biktima ng trafficking. Kasi naalala mo nung pumasok ka sa isang Afghan na bangko? Oo. Trabaho siya sa Afghan-owned bank. Tapos dinala siya sa Afghanistan. Pero ang usapan nila sa Dubai siya. Nakakatawa na lang ngayon isipin, no? Pero delikado yun, ah. Pero actually, bumalik din naman. Magandang ano yung Nagulat kami na sa Kabul ka na. Magandang karanasan. Experience yun. Tinake ko naman yung maganda experience. Actually, pagkatapos nun, dahil okay din naman sila, nagtrabaho para rin ako doon bilang PR manager ng company na yon. Bumalik ulit ako. Tapos nabalitaan ko after 3 years, yung pinagtigilan namin na hotel doon ay pinasabog. So maganda, no? Ang ganda. Pwede na pelikula yung buhay. Kasi pag maagang sinabi, baka tumanggi ka eh. Pero masaya kasi yung mismo sinasakyan namin noon na SUV, talaga ang kapal ng bulletproof. Diba? Tapos may machine gun pa. Tapos may escort talaga. Pero yung sinasabi, yung pinag-usapan nga natin na malaki na yung nabago kasi marami na rin professionals ang nasa di ba? Sa lahat ng larangan, from fashion to engineering, tapos IT. maraming mga icons na rin na matatawag, no, ang Filipino icons sa UAE. Isa na dyan sila Michael Cinco. At yung mismong viral na Dubai chocolate ngayon ay Filipino ang gumawa noon, isang Filipino chef na nag-aral pa actually sa UP Baguio siya nagtapos ng journalism ng mass communication. Talaga? Tapos hilig niya ang paggawa ng mga dessert. Siya ang gumawa ng kunafa chocolate. At naging viral. Ano pangalan nun? Noel Umamalin. Hindi yung chocolate? Kunafa chocolate. Kunafa. Kunafa Okay. chocolate, pistachio. Meron ako sa ref nun eh. Parang medyo kulay green. Sobrang mahal pagdating dito na lahat na lang yun ang binili. Kasi ako, ang alam ko lang na chocolate, yung libre. Actually, bigay lang din sa misis ko yun eh. Pero ito, Angel, no, ikaw ay naging Golden Visa holder. Ano ba yung Golden Visa at bakit ka naman nabigyan yan? Ang UAE, sabi mo kanina sa intro, nag-acknowledge siya ng mga outstanding contribution ng mga residente, ng mga expatriates. No? So nagbigay sila sa amin sa category ng media ng 10-year Golden Visa. At yung Golden Visa na yon ay pwede mong sakop yung anak mo o mga magulang mo. Sa kaso ko, yung anak ko ay nagkaroon din ng Golden Visa. Ibig sabihin, kung pupunta siya ng UAE, hindi na niya kinakailangan pang humingi ng visa or kahit tumigil siya rito sa Pilipinas ng 5, 10 taon o 6 na taon, hanggat valid pa rin yung visa niya. Pwede siya magpabalik-balik. O mamatay man ako, valid pa rin yung Golden Visa niya. Kulay gold talaga yan. Hindi, tawag lang nila. Yung stamp, di ba? Yung stamp ang gold. Okay, pero bibigyan ka rin siguro ng kasi gold. believe kasi ako, kayang-kaya lang gawin yun eh, na gold yung mga ganong mga bagay. Pati nga kapit. Di ba may gold? Di ba may kape, may pinakita tayo noon kape na binudburan ng gold. talaga ng gold no? Sabi ko, Diyos ko. City of Gold Ilan naman ang nakakakuha lang ng ganyang karangalan sa mga kababayan natin? May iba-ibang category yon. Meron naman na through investment. Meron din naman talaga na through yung kanilang achievements. Yung sa marami na rin mga doktor at nurses, lalo na nung panahon ng pandemic, na binigyan nila ng automatic na Golden Actually, Visa, nag-shine ang mga Pilipino nung pandemic kasi nag-step up yung mga health workers natin doon na dati hindi pinapansin. Talagang tiningala sila dahil sila lang yung matapang na sumusuong talaga sa pandemya, no? Yung tinatalikuran ng ibang nationalities na trabaho. Hinarap nila Hinarap nila. Sila rin yung, unfortunately, sila rin yung mga una nagkasakit nung panahon na yon kasi ang buong mundo naman hindi pa alam ano talaga yung kalagayan ng pandemic noon. Pero para sa kanila, yung pagbibigay ng care, napakaganda. Maraming bilang reporter sa UAE,
ang nakakataba rin ng puso ko, no? Although sabi ko nga kanina, hindi lang naman yung Filipino community nire-report ko. Pagbibigay ng impormasyon talaga sa mga kababayan natin, lalo na nung panahon ng amnestiya. Kasi kada 5 o 6 o 7 taon, nagbibigay sila ng amnesty, general amnesty para sa mga overstaying o yung mga lumalagpas na kanilang pagstay doon. Marami talaga lumalapit sa amin, no, nagbibigay ng humihingi ng impormasyon paano ba nila paano sila mag-avail ng amnesty. At kami rin naman in-encourage talaga namin sila, huwag na kayong matakot, hindi naman kayo makukulong kung wala naman kayong mga kaso na kriminal o mga na-dispalcong pera, no. At malaking bagay yon para makauwi kayo. At mismo yung gobyerno natin noon, handa naman din talaga silang tumulong na libreng ticket ang binigay sa kanila, binigyan pa sila ng pamaon. Tapos yun. Pero may isa ka pang achievement yung binigyan ka ng Dakilang Bayani Award. O ba ano naman ang kwento diyan? Ewan ko, siguro natuwa lang sila sa pangalan kong Angel. Angel, kaya mabait ito. Gawin nga parang mabait ito. Gawin natin dakila. Yun naman ay ginawad ng Konsulado ng Pilipinas sa mga kababayan na sa iba't iba ring larangan, edukasyon, community service, akin naman pagdating sa reporting, sa journalism, binigay nila yon. Attorney, yung alam mo to si Angel, kahit na nung naka-base to sa Dubai, bumabalik to dito sa Pilipinas para mag-attend ng mga conferences. Naging Lopez Haina Fellow ka, di ba? And then, alam ko minsan umuwi ka dahil sumama ka sa isang labor migration. Ano yung ginawa niyo sa ILO? Organization. Seminar din yon, fellowship din ng under ng Masipag siya sa ganyan. He takes the opportunity to upskill himself. Yun na nga, isang malaking talaga yan, challenge rin sa atin bilang mga mamamahayag. Na sumabay ka talaga sa pag-aaral. No? Lalo na ngayon, digital first na ang mga AI pa. Oo. Ang mismong AI ngayon, ginagamit na rin sa totoo lang sa paggagawa ng mga balita. At minsan may nahuli akong reporter na ang sinasubmit nila ay AI lahat. AI lahat. Nakalagay doon sa dulo, prompt ChatGPT. Ayos yun nga ngayon kasi talaga yung artificial intelligence, yan isang accepted na tool, di ba? For work. For everything. For everything. Pero dati kasi yung artificial intelligence, iba yung dating nun Ibig sabihin, artificial lang yung intelligence mo, hindi totoo. Malaking bagay naman siya magagamit lalo na para mas maging pulido, makinis yung pagsusulat mo, mawala yung mga grammatical errors, malaking bagay doon. Pero yung pag-verify pa rin ng balita, napakalaking bagay na... May trabaho pa rin gagawin. Trabaho pa rin at saka doon din pumapasok yung human touch, kumbaga. Magamit ko na halimbawa yung panahon, kailan lang ba yun recent na pinasabog ang isang US airbase sa Qatar ng Iran. Nung binomba ang airbase na yon, isinara automatiko ang airspace. No, naturalmente ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas at yung kanilang mga pamilya nila dito sa nag-alala at nung nabalita na nagsarang airspace, bumabalik yung mga Gulf War na memories although medyo matagal-tagal na. Gandang unang pumasok sa isip nila. Gandang unang pumasok sa kanilang isip. At yung mga local media dito, dahil hindi nila naintindihan yung local na sitwasyon doon, nagkaroon din kami ng ng responsibilidad na ilinaw na ligtas naman yung kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya kami nandun sa College Times, yung agad aming inulat na after ng ilang minuto o malakalipas ang ilang oras, ayos na. At mismo yung lugar na binomba ay walang mga casualty kasi napakalayo ng lugar na yon. So, nandun yung challenge na hindi magagawa to ng AI, kundi ng human ng human intelligence at yung human heart. Angel, as usual, kaya tapos na naman tayo ng oras.
At maraming salamat sa pagbibigay ng panahon dahil ang bakasyon para sa isang OFW ay napakasagrado pero pinagbigyan mo kami. Totoo. May mensahe ka ba sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga nandun pa, mga kababayan nating nandun pa rin, sa abroad pa rin. At nag-a-aspire At na... yung mga nag-aspire na magtrabaho rin sa ibang bansa, meron ka bang message sa kanila? Ako mismo, pagbabalik ako sa ngayong 15 ng Enero, nakakaya, ganun na. Hindi nababago yun. Hindi nababago yun, no? Yung parang Mag-aalis. pagdating mo sa airport sa NAIA, bibilangin mo yung araw na, sana wag tumagal-tagal araw nung babalik ka na naman. Ang mensahe, tuloy lang siguro, no, na kasi ngayon naman nandiyan na rin naman ang video calls, no. Makakontak mo na rin agad-agad yung pamilya. Pero kapag nandito ka nga rin sa kapiling mo yung pamilya mo, spend quality time talaga with them. Tapos subukan mo rin na sila naman din ay pumunta doon. Tulad ng ginawa mo. Okay, muli maraming salamat Angel Tesorero sa Maraming pagbabahagi salamat, Ares. ng iyong oras at karanasan. Kayo ay tunay na inspirasyon, hindi lamang sa mga nagnanais na maging journalist, kundi sa bawat OFW na nangangarap na kilalanin ang kanilang husay sa pandaigdigang entablado. At nagdana naman, Attorney Carlo, ang isang araw na pagsasahing papawid para sa ating mga overseas Filipinos. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid natin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo saan mang panig ng mundo. hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.